Tapos po, may bubuga po naman sa mata. Okay po. Dapat niyo po muna yung ano dito para maramdaman niyo po kung gaano kalakas yung hangin na bubuga. Okay po. Hello mga mamis, kakatapos nga lang talagang gumayak dito ni Kyle. Tapos, nung pagkagising ko nga nagulat ako dahil kasunod ko na nga din itong si Kyle. Gulat pa nga talaga ako dyan ni Kyle, Juice. Hindi ko na nga din talaga pinaligo dito si Kyle. Kaya naman nag-toothbrush si Lamos at half-bath na nga lang talaga siya. Nagdala nga din pala sila dito ng isang raketa, kaya naman dito na nga lang ni Kyle nilagay sa may bag niya. Hindi na nga rin pala nagdala ng iba pang mga gamit si Kyle dahil para daw hindi na siya mahirapan. Nagsi-6 na nga nito, kaya naman kumain na nga muna si Kyle dito ng biskwit na baon niya. Para nga daw mamaya iinom na nga lang siya ng gamot kapag nag-alarm na yung cellphone niya. Pagkatapos nga naming maligo ni Kyle, dito na nga muna kami pumunta sa may kabilang kwarto at nag-iPad pati na rin nahiga. Ano ba naman kasi sumunod nga sa akin dito si Kyle at gagawa nga talaga ako ng content. Pagkatapos ko nga talagang gumawa ng content, tumiga na muna ako dito tas tinabihan na rin ako ni Kyle. Medyo masakit na din talaga yung mata ko dito kaya naman tinigilan ko na nga rin talaga yung pagta-tablet ko. Sabi ko nga pagbaba na lang dun sa kwarto tsaka na lang talaga ako mag-e-edit. Nung nakita nga ako ni Kyle, pinatabi na nga rin niya sa akin yung tablet niya. Madalas talaga, ganito talaga yung ginagawa naming routine nila Kyle. Baby time muna bago nga matulog. Antok na nga din pala dyan si Kyle pero ito inaasar ko pa nga talaga siya. Minsan kapag ginaganyan ko nga siya, napakadami din talagang tinatanong sa akin ni Kyle. Natanong kasi talaga yung si Kyle tapos ito at antok na kami kaya naman maya-maya nga lang bumaba na nga rin kami dun sa kabilang kwarto. Tapos nung isang araw naman, hindi nga kami natulog sa bahay at dun nga kami kila tatay natulog. Kaya naman nung kinaumagahan nga sinundo nga ako ng daddy ni Kyle. Uwi nga kami muna saglit tapos maya-maya nga tumatawag na din pala si Kyle sa daddy niya para nga magpasundo. Lagi talagang ganyan yung pwesto ni Kyle kapag susunduin nga namin siya ng daddy niya. Hey! Doon kay daddy. Akin na yung bags. Kisok. Daddy na kaya? Akin na yung bag mo. Happy? Ang ganda nga talaga ng mga ngiti dito ni Kyle at natawa na nga lang talaga kami ng daddy niya. Ali, nag-message na nga din pala ako sa daddy niya kagabi dahil dun nga kami natulog kila tatay. Sinabi ko nga sa kanya, dun nga sa may pasa ni Kyle ay medyo matigas. Naman pagka-uwi nga ni Kyle dito, hinipo niya nga kaagad yun. Nagpalista na nga rin pala kami kay Doktora Koto. Ali, hindi na nga rin talaga namin pinapasok nito si Kyle. Paalam naman na kami sa advisor niya. Pagkatapos ngang maligo dito ni Kyle, ito at namamalansya na nga muna ako. Para nga mamaya pag nag-message nga sa amin yung secretary, pupunta na lang kami kaagad doon. Ilaba din kasi talaga ako nito ng mga bedsheet. Dala-dala pa nga talaga ni Kyle dito itong racket niya dahil papastringan nga daw niya, Juice ko po. Kami na nga lang muna ni Kyle yung bumaba dito. Di na nga rin pala namin hinintay yung message ng secretary. Mabay na nga kami sa daddy niya dahil magpapa-check up nga din siya. Pat lang naman ito yung pag-check upan ng daddy ni Kyle kaya naman ako muna yung kay Kyle tapos si mama yung kasama niya. Galing na nga sila kanina dito tapos nagpalista na nga rin sila. Pero mamaya pa nga daw 2 PM dadating si Doc kaya naman bumalik na nga lang din sila tapos kami din 2 PM talaga. Bali, umalis na nga muna kami ni Kyle doon at pupuntahan nga namin yung daddy niya. Dahil mas mauuna nga yatang i-check up yung daddy niya kaysa sa kanya. Ano ba naman kasi 3 PM pa nga daw makakarating si doktora. Mamadali nga si Kyle dito dahil may sasabihin nga daw talaga siya sa daddy niya, Juice ko po. Kapasok nga namin dito, nakita niya agad yung daddy niya tapos nagtatatakbo nga talaga yan. Ano ba naman kasi okay pa naman yung string ng racket niya pero sinira talaga niya dahil gusto nga daw niyang papalitan. Pero naman siyang pambayad pero sabi nga ng daddy niya siya na yung magbabayad kaya naman ito kinukulit niya talaga yung daddy niya tapos inuuto pa dito at kiss ng kiss. Dumating na nga din pala dito si Doc tapos sinamahan ko nga yung daddy ni Kyle para itanong nga kung anong number na. Pero maya-maya nga lang tinawag na din yung number ng daddy niya. Di ko na nga rin pala nasamahan yung daddy ni Kyle dito sa loob. Si mama na nga lang yung sumama sa kanya. Ano ba naman kasi 3 PM na nga kaya naman bumalik na nga kami ni Kyle sa pedya niya. Hali dito tinitingnan na nga ulit yung mata ng daddy ni Kyle. Ang araw na din kasi talaga sumasakit yung mata niya papunta nga sa ulo at sa sintido niya. Masyado daw talagang masakit kaya naman hindi na rin talaga nakatiis yung daddy niya. Una nga ayaw pa din talaga niya magpa-check up. Paano daw ba naman kasi baka pagsalamanin siya? Ayaw pa naman daw niya talagang nagsasalamin. Bata pa daw kasi niyang makakapagsalamin siya, Juice ko po. Natapos nga niya, pumunta na nga rin siya kaagad sa amin ni Kyle. Pero hindi pa nga nito na-check up si Kyle. Sabi nga kaagad sa akin ng daddy ni Kyle kung ano nga yung sinabi ni Doc. Di naman daw sa mata, migraine nga daw. Kaya naman, binigyan nga siya ng request para makapagpa-check up sa ibang doktor. Para nga daw mabigyan siya ng gamot, lalo na nga kapag sumasakit talaga yung ulo niya. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!